So yes, bago ka sumuko sa Finnish language, I hope you watch this video kung magkano nga ba talaga ang sahod dito sa Finland as a licensed practical nurse or yung tinatawag nilang lahi hoitaja. But of course, guys, it depends po ha. It varies kasi may mga ibang nursing home, lalo na kapag sa government ka, medyo of course, higher po ang offer nilang salary. And of course, kahit na may sinusunod po sila dito na grade level ng salary, minsan magugulat ka na lang, mas malaki yung sahod nung kasama mo. Bakit? Because of the experience. Yes, may bayad po ang experience dito. Na bibilang po yun, pero yun nga lang, masyadong matagal. So, kung naka 5 years experience ka, may just a couple of euro na dadagdag sa sahod mo ba. But of course, if you're going to convert that to Philippine money, lalo na ngayon, ang palitan is 65, sometimes 66, then go na. So yes, but of course, before we're going to reveal magkano nga ba ang sahod dito, let's talk about first the deduction. This deduction po, automatically po, i-deduct na po yun sa ating sahod. So, makikita mo na lang yung payslip mo, andun na lahat ng deduction, and then, dun sa baba na po yung talagang masasahod mo or yung net pay mo. So, let's start. So, first deduction, ang pinaka-importanteng deduction ng ating mga sahod is first is we have the tax. Or, yun yung makikita mo sa payslip mo na enakopiratus or yung withholding tax. So, yung tax po, ang kaltasan po doon is, depende po kung magkano yung i-declare mo sa Vero. So, tatanungin nila magkano ang sinasahod mo in a year. So, i-compute mo yon. So, ang computation po dito is hindi po yung net, kundi yung gross. So, kung magkano yung basic mo, magkano yung kukaw, si palka mo, so you're going to deduct that in 1 year. You're going to compute that in 1 year, then yun po yung sasabihin mo sa Vero. I-declare mo sa kanila, then sila na po ang bahala kung magkano percent po yung ibibigay nila sa'yo na tax mo. But make sure na kapag nag-declare ka, it's better minsan na sobrahan mo naman ng konti. Huwag naman yung as in eksakto. Kasi dito po, pag Saturday, Sunday, pag may ilta ka, pag may panggabi ka, medyo nagkakaroon ng additional po sa ating mga salary. So, it's better na sumobra ka kasi magkakaroon ka naman ng refund, i-refund naman sa'yo, or pag kumulang, of course, babayaran mo sila. So, it's better na sumobra na din. So, yes, next deduction is we have the Työttömyys vakuutusmaksu. Sorry if hindi ko gaanong na-pronounce, but ang ibig sabihin nun po is yung unemployment insurance contribution. So, mandatory po yun na kinakaltas or automatic na po yun na kinakaltas sa ating sahod for emergency situation na magkakaroon ng, for example, nawalan ka ng trabaho. So, at least you can apply from KELA. So, mabibigyan ka nila ng allowance. So, hindi po turha or hindi po useless yung mga kaltas natin. So, next naman na kaltas natin is we have the elakemaksu, something like that. Parang yung pension allowance. So, kinakaltasan po sa atin yun buwan-buwan. O, diba? At least, hindi ka man nagbayad ng SS sa Pilipinas o dito sa Finland, for sure may makukuha ka. As long as, of course, continuous yung trabaho mo at nahuhulugan naman yun. So, yun naman yung mga tatlong importante lang na deduction directly sa ating salary. So, of course, next, we're going to reveal magkano na ba talaga ang sahod. So yes, as per law, ang sinasahod po or ang basic salary po dito sa Finland ng mga lahi hoitaja, GC20 is 2,396 euro. Wow, ang laki! Pero sabi ko nga, merong tatlo na automatically dinededuct sa ating sahod. Kaya hindi mo po buo na makukuha yon.
So, magkano na lang ang net na makukuha mo? Yun yung sinabi ko sa inyo. Na depende kung magkano sa i-declare mong tax ang kaltas sa'yo. Kasi usually, yung sinabi ko na unemployment insurance contribution at saka yung pension is hindi naman siya ganun kalaki. If I'm not mistaken on my part, parang yung unemployment ko, parang ang kaltas lang sa akin is around something 15 something euro at saka from sa pension naman is parang nasa ano lang yata siya, parang less than 200 or less than 200 euros. So yung tax po yung isa po nagpapalaki doon. So it depends po kung magkano po yung i-declare mo. Now, this is the question. Nakakabuhay ba ang salary dito sa Finland? Worth it ba? Kasi of course, nakaltasan na lahat-lahat. Tapos ang maiuwi mo ganito. But take note, magbabayad ka pa ng una. Upa sa bahay. Hindi po libre ang upa dito. Pangalawa, of course, transportation. Kailangan mo ng bus card, etc. etc. Of course, hindi naman tayo mabubuhay ng walang internet, walang pang TikTok, walang pang Facebook, walang pang IG, whatever. And of course, syempre, pagkain, lahat na. So, kano na lang natitira? So, enough ba yun? And, may sasagot ko lang maybe, it's a yes. So, depende na din kung paano ka gumastos. Kasi dito naman, yung napag-usapan natin is, yun lang po yung basic. So, wala pa po doon yung nakukuha natin every 15th of the month, yung mga lisa-lisa natin. Ano nga ba yung mga lisa-lisa na yon? So yes, yung mga lisa-lisa na sinasabi ko is yung mga additional pay. Kasi dito ko po, kapag pumasok ka ng Saturday, may mga percent yan, may mga additional, iba yung rate nila. At lalong-lalo na po kapag Sunday. Iba po ang rate dito kapag Sunday, but of course, and of course also kapag pumasok ka ng ILTA, afternoon shift, of course, meron ka tinatawag na ILTA Lisa. And kapag night shift nurse ka or night shift lahi hoy taya, then of course, may matatanggap ka na ILTA Lisa at saka night differential. And take note, 10 hours po ang night shift dito. And aside from those, kapag pinasukan mo yung holiday, at saka yung holiday, natapat pa na, ang tawag dito, natapat pa na, Sunday, baldo-baldo ka na doon. And of course, kapag nag-offer ng overtime, well, why not grab? And may mga company na nag-offer ng Halutos Raha. For us, ang Halutos Raha namin is 50 euro. But I heard some of public government nursing home, usually they offer na sa mga 200 euros, depende po sa araw yon. But there are some, yung napagtrabahoan ko before as kay Kalainen is it's like nasa 30 euros yung kanilang Halutos Raha na tinatawag. So, depende po yung kung saan ka nagtatrabaho. So, and yes, maybe for some, maliit lang para sa kanila yung lisa-lisa na yon. But if you're going to convert it in Philippine money, malaki na po yun as your saving. So, I hope medyo na-motivate kayo to continue your Finnish language. Kasi honestly, mahirap po talaga ang Finnish. I'm still struggling Finnish language. Ilang taon na po ako nandito, namimilipit ang dila, but still, go lang tayo ng go. So, I hope nakatulong. So, bye-bye.